Hindi bababa sa 18 residente na sinasabing mga awardee ang nakatanggap ng Notice of Eviction mula sa National Housing Authority sa Southville 3. Nababahala sila na baka isang araw ay tuluyan na silang mawalan ng tirahan dahil sa umanong paglabag nila sa patakaran ng housing. Ayon naman sa dating Registration of Deeds sa Muntinlupa, hindi dapat sila paalisin ng NHA kung walang court order. Alinsunod sa Presidential Decree 1472 dahil ang mga residente ay hindi naman informal settler. Si Cherry Light, magbabalita. Nasa 18 awardee sa mahigit 7,000 awardee ang pinagkalooban ng libreng pabahay ng gobyerno ng Pilipinas sa Southville 3, Muntinlupa. Ang nababahala ngayon dahil sa natanggap nilang Notice of Eviction mula sa NHA. Ibig sabihin, anumang oras ay maaari silang paalisin sa kanilang tinitirhan. Ang mga awardee na ito ay mga dating informal settler sa riles ng tren sa Muntinlupa. 15 taon na ang nakalilipas. Isa si Beth sa mga kandidato sa eviction sa Southville 3. Masakit para sa kanya na mawala ng tirahan sakaling tuluyan na silang paalisin bilang awardee sa lugar. Ginagawa daw anyang commercial ang kanyang tirahan kung saan labag ito sa patakaran na umiiral sa NHA. Bali nakasama po ako for eviction pero sarili ko naman pong bahay. Pero bakit po ako hinaharas? Ngayon, meron po akong pinasulat po ako kung ano mga pinapasa sa akin requirements. Pinasa ko po lahat, nakatunayan sa akin lahat yon. Pero hindi rin po nila in-honor yon. Bali, nagme-meeting po kami, sinasabi namin lahat yung, sinasabi ko po yung sitwasyon ko. Minsan hindi ako nakikita sa bahay ko dahil namimili po ako. Pero pumupunta naman po ako sa kanilang office, sinasabi ko po na ako po talaga ang nakatira po doon at akin po yung tindahan. Asawa naman ni Susie Agapito ang nakalagay bilang awardee ng bahay. Madalas daw kasi wala siya sa bahay kaya kabilang siya sa nakalista for eviction. Ang violation ko daw, kung beses nagpupunta sila dito, wala ako. Siyempre, may naiwan naman ako ditong pamangkin ko. Yun lang ang pigaano nila, pero bayad na kami sa bahay. Bayad na kami noong September pa. Si Mang Mariano naman ay may tindahan din sa bahay nila kung saan ang kanyang manugang ang nagbabantay. Paliwanag niya, bukod sa may tindahan sila sa bahay nila, umiikot din siya sa Southville para maglako ng isda. Giit din niya na ito na lamang ang paraan para kumita sila para sa araw-araw na pangangailangan. At bakit kayo nababahala? Kasi wawalan na po kami ng tirahan. Awardee ho kami ng kaya nga pinalas kami sa riles para bigyan kami ng bahay dito. Tapos babawiin na naman ng initso yung bahay dito. Saan kami titira? Dami ko rin mga anak na at manugang na dapat kailangan maghanap buhay. Aminado naman si Aling Fidela na may maliit na bahagi ng kanyang bahay ang kanyang pinapaupahan dahilan para makasali siya sa listahan ng eviction. Sa edad na 64 na taong gulang, ito na lang daw anya ang paraan ng kanyang pagkakakitaan dahil ang kanyang 2 anak ay parehong may sakit sa baga at sa puso. Wala na po, yan lang talaga. Wala na. Wala rin nag-aano sa akin. Kaya nga pinaupahan ko yung bahay ko para may pambili kami ng pagkain at pambili ng gamot. Paliwanag naman ni Lorelai Dook ng NHA, binibigyan lang naman nila ng notice for eviction ang mga residente kung lumalabag sa pinirmahang kontrata ang mga awardee. Kasama sa pinirmahang kontrata at mga patakaran ng NHA ay dapat ang mga owner o may-ari mismo ang nakatira. Lumalabas kasi na marami sa mga may-ari mismo ng bahay ay pinapaupahan na lang nila ang property na bahagi ng kanilang pagkakakitaan at ginagawang commercial ang kanilang bahay. Bukod pa dito sa mahigit 7,000 awardee ng housings, nasa 30% dito ay ibinenta na ang kanilang bahay. Ang violation po, ma'am, sa kontrata po kasing pinirmahan nila is purely residential. So, yun po yung agreement dito. Ang violation po nila, hindi po dun sa lote, ma'am. Ang violation is yung use ng residential unit. Exclusive for residential.
Sila ang tumatayong community leader sa lugar. Sabi niya, noong panahon na binigyan sila ng matitirahan mula sa rilis ng tren sa Southville 3, karamihan sa mga residente ng housing ay hindi alam ang patakaran na umiiral sa NHA. Ang binigay lang po sa amin ay ang entry pass. Doon sa mga pinirmahan po namin na makapal na ganong kakapal pong dokumento, hindi po kami binigyan ng copy. Kaya hindi po namin alam yung guidelines, yung kung ano po yung bawal, kung ano po yung dapat namin gawin. So, nangyari po to, umabot na po kami ng almost 15 years dito. Ngayon lang po nangyari to. Iginigit naman ni Atty. Biong Garing dating registration of deeds sa Muntinlupa na may mga dokumento at titulo na magpapatunay na awardee ang mga nakatira sa Southville 3. At kung ang basihan ng NHA ay ang Presidential Decree 1472 Section 2 para paalisin ang mga nakatira doon, mali ang prosesong pagpapadlak na walang court order dahil ang nasabing batas ay ipinapatupad lamang sa mga squatter at hindi sa mga awardee. Kung may nagbabiolate, makikita mo dito sa usufruct agreement, merong sinasabi rito. Kung may violation, then you go to court and point it out sa court na may violation. Then probably to rescind the contract. But wala akong makita rito sa agreement na ito na pwede silang magpa-evict, pwede silang magpadlock, pwede silang magpalis ng walang court order. So, nababaliwala itong provision na ito. Pinanindigan naman ni Dook ang PD 1472 na ang NHA ay exempted sa court order. Hindi po kailangan ni NHA ang court order kasi meron pong court decision, Supreme Court decision na sinasabi NHA is exempted from securing court decision para sa eviction, demolition. Yun po yung hawak namin na pwede po kaming magpa-demolish o magpaalis kung meron pong violation. Hindi lamang basta gross ignorance of the law yan, kasi may naapektuhan. Kung yan ay walang naapektuhan, pwede sabihin ignorance eh. Pero pag sinabing gross ignorance, merong naapektuhan. Sabi ko, meron pang isa, prejudicial to the best interest of the service. Why? Ako, taga-NHA, ini-implement ko ang batas, hindi ko alam. So, gross ignorance yan. Just like ako, 22 years ako, Cherry, sa Registry of Deeds. Kung ako yung nag-i-implement ng batas na hindi ko alam, ano tawag doon? Gross ignorance. Samantala ito naman ang ipinapayo ni Garing sa natitira pang 18 na may eviction sa Southville 3. Huwag silang pumayag kung walang court order. Ang sinasabi ko nga, karapatan niya dapat ipaglalaban nyo. Hanapan nyo sila ng court order. Kung may court order, ay wala tayong magagawa. Sumunod sila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMNA News.